Maraming mga conservative pages na galit sa communism at socialism pero hindi naman nila dinidiscuss kung bakit mas okay ang alternative, ang free market. Magbabago yan in this episode. Why does socialism suck? For some reason, ang left ay sobrang na-attract sa socialism. Habang ang mga conservatives naman ay aligned sa capitalism. May mga kaibigan akong nakadebate tungkol sa bagay na ito. Mahabang discussion, mainit at kadalasan nagsisimula sa isang pangalan, Elon Musk. Sino ba si paring Elon? Owner lang naman siya ng Tesla, SpaceX at marami pang ibang kumpanya. Malapit na, kung hindi pa, maging first trillionaire si Elon in history. Sabi ng iba, hindi dapat payagang magkaroon ng tao na ganyan kayaman. Dapat daw may cap ang yaman. At lahat ng sobra ay dapat ipamigay na lang sa lipunan. Kaya madalas mong maririnig sa Amerika ang mga politiko na gustong i-tax ng todo ang mga bilyonaryo. Ngayon, valid question. Ano naman ang kinalaman natin dyan, mga Pinoy? Two things. Una, baka may socialist leaning ka at hindi mo lang napapansin. Baka aktivista ka o minsan napapaisip ka kung tama ba talaga ang Communist Party of the Philippines o CPP talking points. Kasi kung ganoon, kailangan mo talagang makinig sa episode na ito. Pangalawa, mahalagang maintindihan natin ang difference ng socialism at capitalism. Lalo na't paulit-ulit itong ginagamit sa politika, social media, at kahit sa simbahan. Marami sa atin ay may instinct na maging socialist even without joining the NPA. Etong tanong ko, sino dito ang ayaw sa universal basic income? Yung tipong buwan-buwan may pera kang galing sa gobyerno. Sapat na hindi lang sa basic needs mo, kundi pati sa luho. Hindi ka na mapipilitang magtrabaho. Pwede ka na lang maging isang painter, musician, o YouTuber. Yan ang socialist utopia. Ganda pakinggan, di ba? O kahit isipin. Pero tanong, saan manggagaling ang pera? Sabi nila, di magtatrabaho pa rin naman lahat. Pero sakto lang. Sagot ng socialist. Okay. Sabi nila, kung lahat magtatrabaho ng kaunti, pagsasama-samahin ang lahat ng produce at paghahatian equally, siguro sapat na ito para mabuhay. Kung na-achieve mo ito, congrats. Nakuha mo ang ultimate goal ng socialism. Kung pamilyar ang description, tama ka. Malapit na ito sa communism. Dahil ang difference lang naman ng dalawa ay sa socialism, may classes pa. Sa communism, wala na. In practice, halos interchangeable sila. At kung tingin nyo maganda ang socialism at communism, let me tell you a story. Noong 1621, sa Plymouth colonist sa Amerika, ay muntik na silang mamatay sa gutom. Bakit? Dahil sa sistema nila. Instead na bawat pamilya ay may sariling lupa, nag-farm sila communally para sa buong community. Then equally distributed yung mga produce. Para bang pamilyar? Ayon kay William Bradford, yung governor nila, nagkaroon ng problema. Young men complained. Sabi nila, pagod na kami pero yung tinatrabaho namin para sa asawa at anak ng iba. Ano naman ang sama doon? Ito kasi ang nangyari. Ang mga masisipag nawalan ng gana dahil ang mga tamad nagbibigay lang ng bare minimum na trabaho. Ang resulta, nawalan na ng gana magtrabaho ang lahat. Kaya ang ginawa ni Bradford, isang simple solution. Binigyan niya ng lupa ang bawat pamilya. Kanya-kanya na. And guess what? Umangat ang production nila. Sinipagan ng lahat. Sabi ni Karl Marx, ang root ng lahat ng problema ay inequality. Kung wala raw mayaman o mahirap, wala ng conflict. Okay, pero think about it. Kung pare-pareho ang sweldo, sino ang pipili ng delikadong trabaho? Sino ang pipili ng maduming trabaho? Ang lahat baka mag-bake na lang ng pandesal. Ayaw maglinis ng Poso Negro. In real life, unequal wages creates incentive. Mas mahirap at mas delikado ang trabaho, mas mataas ang bayad. Pero isipin nyo, kahit maging pare-pareho ang sweldo, magkakaroon pa rin ng classes. Magkakaroon ng pleasant jobs versus unpleasant jobs. Magkakaroon ng magandang bahay versus bahay na malapit sa dump site. Pero may solusyon si Karl Marx dyan. Bakit daw hindi i-rotate ang trabaho? Pero gusto mo bang ang brain surgeon mo ay tagakatay lang ng baboy last week? Specialization matters. Okay, what is capitalism then? Bago tayo magpatuloy, if you're getting value from this video, baka pwede naman pakihit ng subscribe button down below.
And while you're at it, paki-like na rin ang video and hit that notification bell. Sige, magpatuloy na tayo. Marami sa atin galit sa kapitalista. Makikita mo yan sa mga slogans, sa vandalism, sa LRT. Pero ano ba talaga ang difference ng socialism at capitalism? Sa socialism, government ang nagpo-produce at nagko-control ng goods and services. Sa capitalism, government ang gumagawa ng conditions, laws, property rights para ang individuals ang mag-produce. Hindi ibig sabihin ay wala ng government involvement sa capitalism. May regulations, may batas, at may tax. Pero free market ang core. Sa free market, may isang napakahalagang signal, ang presyo ng produkto. Prices communicate information. Nung COVID, nagmahal ang face mask at alcohol. Ano ang naging effect nito? Tinipid ng consumer ang mga ito. Yung paggamit ng face mask at alcohol, mas maingat at mas matipid na sila sa paggamit. Nung una, may scarcity sa face mask at alcohol. Pero dinagdagal, dumami ang producers ng mga items na ito. Na-solve ang shortage. Sa communism at socialism, hindi kayang i-process ng central planner ang milyon-milyong decisions na ginagawa ng free market araw-araw. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng famine sa USSR noon. Dahil sa overproduction ng mga bagay na walang may gusto at underproduction ng mga bagay na kailangan. Pero di ba dapat gusto ng Christians ang socialism dahil mandated nito ang charity? Hindi. Walang virtue sa sapilitan. Charity requires free will. Sa capitalism, pwede kang maging selfish. Pero para magtagumpay ka, kailangan mong mag-serve. Greed is constrained by competition. Halimbawa, nagbebenta ka ng pork. At dahil greedy ka, kinokontian mo ang serving sa isang unit price. At hinahaluan mo pa ng bad quality. Ang mangyayari lang yan ay lilipat ang mga suki mo sa competition mo. As J. Richards say, capitalism channels greed toward service. Hindi perfect ang system ng capitalism. However, the problem with capitalism are capitalists. Ang problem naman with socialism is socialism itself. Hindi pa natin pag-uusapan sa episode na ito ang democratic socialism or ang myth ng Nordic countries na sila mismo nagsasabi na hindi sila socialist. Hindi pa rin natin pag-uusapan dito ang nangyari sa Venezuela. Pero search nyo lang ang Venezuelan diet kung gusto nyong malaman ito. Sana ay marami kayong natutunan sa maiksing discussion natin ng socialism at capitalism. For more videos like this na hindi nyo nakikita sa mainstream media o sa kung sino man sa social media, click nyo na lang ang link right here.